magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon na andun. Ngayon po ay, ano ba ngayon? Araw ng Miyerkules, March 20, ano ba ngayon? March 26. Yeah, March 26 po ngayon, Miyerkules. At nasa kalagitnaan na tayo ng linggo, ng huling linggo ng March. Kamusta po kayo kahit saan kayo nandyan, At mukhang maliwanag ang araw pero maulap ngayong araw na to. Anyway, so napakarami po ng ganap nitong huling mga araw, Marami tayong mga nasagap na balita sa Pilipinas. Alright, unang-una, itong si Sara Duterte. Mukhang mukhang baligtaran ang mga sinasabi niya. Kasi nung isang araw po ay sa harap ng maraming tagahanga o taga-suporta ni Rodrigo Duterte ng kanyang ama sa Dahig, pinanawagan niya ang pagre-resign ni Bongbong Marcos. At sinasabi niya ang pagiging pangulo dapat nasa tamang pag-iisip, sa mga pulisiya at sa mga desisyon na nasasangkot ang kinabukasan ng bansa. Bakit daw kailangan mag-resign? Kasi dahil hindi daw na ipapakita ni Bongbong Marcos sa taong bayan na maayos siyang mag-isip at kaya niyang mamuno. Yun ang kanyang panawagan, kaya daw niya gustong mag-resign si Bongbong Marcos. Alright. Aba, nitong isang araw po, actually kahapon, bumaligtad. Hindi daw niya sinasabing mag-resign. Dahil ang sinabi lang daw niya kahapon, sabi niya, nananawagan kayo ng BBM resign. Ang tinuturo na kayo ay yung mga tao. Dapat daw binibigyan ng rason kung bakit pinagre-resign ng Pangulo. Hindi yung dalang hingi ng hingi na pagre-resign. So makikita nyo naman na nung una, sinasabi niya nakikisa siya sa pagpanawagan na mag-resign itong si Bongbong Marcos, pero noong siguro maraming bumatiko sa sinabi. Alam nyo bakit? Siyempre, pag nanawagan si Sara Duterte ng pagre-resign ni Bongbong Marcos, alam naman natin na si Sara Duterte ay vice presidente. Ngayon, pag nag-resign nga naman ang presidente, sino ba magiging presidente ngayon pagkatapos ni Bongbong Marcos? Si Sara Duterte. So, obviously, kaya siya nananawagan ng pagre-resign ni Bongbong Marcos ay para maging presidente siya. Okay? Siguro kung nananawagan siya ng pagbaba ng presidente, umalis muna siya sa pagiging vice presidente kasi obviously kaya siya nananawagan, not for anything else, ay para lang maging presidente siya, So magpa-impeach muna siya, umalis siya, mag-resign siya, and then mag-resign si Sara Duterte o pag natalo na siya bilang sa kanyang impeachment trial at maalis na siya as vice president, so maaari na siyang manawagan na sasabihin magbaba si Bongbong Marcos. Okay? So, yun ang isa sa mga una nating issue. Alright? Padalawa. Ito naman, si Bato. Nasaan na ba si Bato de la Rosa? Di ba siya yung mayabang na senador na ngayon ay nanganganib na mabigyan din ng warrant of arrest. At talaga namang sinabi niya, ngayon ay hindi na siya nagpapakita, hindi na niya rin sinasabi kung nasaan siya.
at sinasabi na niya na talaga siya yung magtatago, pag nandiyan na ang warrant of arrest, dahil daw baka mawalan na pag wala na daw justice system sa Pilipinas, ay magtatago na siya. Gagawin daw niyan katulad na ginawa ni Pampilo Lacson, ni Senator Lacson, Well, good luck to him. Si Senator, alam ko, si Senator Lacson, magaling yung magtago, nakapagtago talaga siya, At na-dismiss yung kanyang kaso, na-acquit yung kaso niya, o na-dismiss yung kaso niya without him present, sa anumang litigation ng kaso ni Senator Lacson. Pero itong po si De La Rosa ay talagang mahihirapan pala sa tingin ko. Kasi kahit siya, sinabi niya na yung kanyang attempt na mag-disguise, na magkunwaring ibang tao, ay may nakakilala daw sa kanya. Ayun, kaya mukhang mahihirapan tong si Bato de la Rosa magtago. Di ba ito naman po si Senator Bato de la Rosa, nung pang-una na sinasabing lalabas yung warrant of arrest niya, hinahamon pa si Trillanes na sige, sumama ka, ikaw ang mag-issue, mag-serve sa akin ng warrant of arrest. Alam nyo, yung mga ganyang salita, mahirap na, lalo na't meron siyang naharap, maaaring maharap nga sa ganyang sitwasyon. Baka nga katulad niyan, na siya, nasa delikadong sitwasyon na siya. Kung ako naman sa kanya, hindi po napakagandang ehemplo. Hindi po napakagandang ehemplo para sa isang senador ng Pilipinas na magtago at evade the justice. Akala ko ba yung sinasabi nila na pag wala kang kasalanan, harapin mo. Di ba yan ang sinasabi ni Bato de la Rosa at ni former President Rodrigo Duterte, di ba? Kung walang kasalanan, harapin. Ayan, bumabalik na sa kanya. Kung walang kang kasalanan, Bato de la Rosa, harapin mo. Huwag kang magtatago, ha? Okay. So, yan po ang padalawa sa mga huling issue dito ngayon sa Pilipinas, Patatlo. Meron pong naglabas na ng statement ang ICC. Alright, ICC spokesperson na the court jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of the state, but only for the crimes that were committed during the period when the state is a party of the Rome Statute or the ICC Rome Statute. The withdrawal does not affect those obligations. And the jurisdiction of the ICC affects only the future. Alright? So, yung pong withdrawal ay hindi po nakaka-apekto ng mga nangyari before. Yun lang pong withdrawal will affect anything that is in the future. So, tama na po at tigilan na natin ang sinasabi na issue na walang jurisdiction ng ICC. Alright? Sa kaso ni Rodrigo Duterte na nangyari before 2019. Lahat po na nangyari sa drug war bago mag-take effect yung ating withdrawal ng ICC na ginawa din Rodrigo Duterte, ay mayroon pong jurisdiction ang ICC. Okay, so yung pong mga tao na nagsasabi na mapapauwi si Rodrigo Duterte sa birthday niya, ayan po lahat ay fake news. Tigilan na natin ang panloloko sa mga tao. At yung sinasabi pa nila na walang jurisdiction ng ICC, tigilan na natin yan, please. At hayaan natin na gumulong ang hustisya. Again, sinasabi ko, ano bang kinatatakot nyo kayong mga supporters ni Rodrigo Duterte at ng mga Duterte? Ano bang kinatatakot nyo? Kung walang kasalanan si Rodrigo Duterte, ay harapin ang kaso at magpaliwanag,
Okay? Lahat ng innuendo ay sinasabi nyo na bakit ba diyan sa ICC, bakit hindi sa Pilipinas, gumawa na po ng pamimili ang gobyerno ng Pilipinas. Hinayaan na po na ang ICC ang maglitis sa kanya. At sa tingin ko po, ng mga nakakarami na mas maganda nga sa ICC dahil sa ICC po hindi maaapektuhan ng kahit external forces ang paglilitis. Magiging fair po sila. Kung walang kasalanan si Rodrigo Duterte, so be it. Uwiin. Pero hindi po sa birthday niya. Baka po magtagal pa. Tandaan po natin, ang sunod na hearing, September 23, 2025. Alright. Ang sunod na issue, paapat na issue. Si Amy Marcos, Si Amy Marcos, sinasabing kumalas na sa alyansa ticket. At sinasabi niya ay mukhang hindi daw talaga magkakasundo yung kaniyang ideals, yung mga ideology niya sa ideology ng ticket ng alyansa. Alright, mabuti naman at kumalas na siya, I mean, siguro mas makakabuti para sa kanya yon dahil sa sobrang pamamangka niya sa dalawang ilog, nandun siya sa ticket ng alyansa, padalawa, sunod, nandito naman siya at sinusuportahan ang mga Duterte. At yan po nakita natin na maliwanag. Maliwanag nating nakita sa huling hearing na ginawa niya sa Senado. Lumabas po ang pagiging maka-Duterte niya. So, ang kapal naman ng mukha niya kung siya pareho pang dalawang side ang kanyang pagtutuunan. Ang nakakatuwa nga doon sa hearing na yon na ginawa ni Amy Marcos in aid of legislation ay nawala po ang focus sa tunay na biktima. Ang mga biktima mo, ang tunay na mga biktima ay ang mga biktima ng drug war. Hindi po si Rodrigo Duterte. Please. Tigilan na natin yan. Alright? So, ngayon po ay kumakalas na siya sa sinasabing alyansa ticket. Alright? At napansin ko po sa huling datos ng SWS survey, ang mukhang pong bumagsak ang kanyang popularity o kanyang preference ng Senado sa kanya, Kung nasa ilang pa, 17 ba? I don't know. Correct me if I'm wrong. Bumagsak na po talaga siya. Okay. So, ang paghuling issue ay ito pong isa sa mga legal luminaries ng bansa ng Pilipinas ay namatay na po. Ito po si Attorney Estelito Mendoza. Ito po ay former Solicitor General during that time ni Marcos. Siya po nung pong Ferdinand Marcos Sr. Hindi ni Bongbong. During that time, before the EDSA pa. Siya po ay Solicitor General during that time. And siya po ay isa sa mga sasabihin nating one of the great lawyers na-produce ng bansa. Hindi lang. Sa bagay, meron siyang nagsabi na ang justice system daw sa atin ay it's not what you know and more of it's who you know. Kaya masabihin, pero yun ang sinabi niya noon. Sometimes, gano'n naman po talaga sa Pilipinas. Sometimes, hindi mawawala yan. Tao yan eh. At ang mga judges naman ay, palibasa judge system sa atin, hindi po jury. So, ang judge system kasi, isang tao lang ang kakausapin mo.
sa justice, doon po naman sa Supreme Court, although pag en bank na, malalaki na, 15. So, anyway, namatay na po siya at the age of 95. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Ano? So, ayan po ang mga meron pa huli, ano? Ito pa. Ito daw ang sinasabi ng mga meron daw pong movement, ano, na suportado ng yung mga supporters ni Rodrigo Duterte, mostly from Europe. Nangangampanya daw po ng Zero Remittance Week. Zero Remittance Week. Ano? Para daw mapuwersa ang gobyerno ng Pilipinas na ibalik si Rodrigo Duterte. Ito na naman. Tigilan na po natin yan, ano? Ang pagbabalik kay Rodrigo Duterte, hindi na po yan may babalik soon, ano? At kung nanalo siya sa kaso, saka pa lang. Pero ito po sa Zero Remittance Week, ay pag-isipan po sana muna ng maayos nitong mga taong gustong sumali, ano? Dito sa Zero Remittance Week. Alam niyo po, oo po, totoo po 'yon. Mahalaga po ang remittances ng mga katulad ng mga OFW, ano, doon sa Pilipinas. Ano, lalo na po at sila po ay isa sa mga malaki na tutulong sa dollar reserves ng Pilipinas. Pero kung hindi po kung gagawin po nila itong Zero Remittance Week, masasaktan po ang ekonomiya ng Pilipinas. Okay, nandiyan na po yan. Baka nga itong Zero Remittance Week, ang mangyayari po, bumagsak pa ang piso. Umabot ng 62, 63. Ano? At yung maraming bagay na maaaring mangyari sa ekonomiya ng bansa. Ano? So, yung interest rates natin, ano? Taas. Hindi po makakabuti. At padalawa, at the most important thing is, kung hindi kayo magpapadala, ano? Kahit po yan ay sa loob ng 1 linggo lang, 2 linggo, baka naman po ang maapektuhan ay inyong pamilya. Ano? Mas grabe po at direct ang maapektuhan ay ang inyong pamilya. Siguro nga po, no? Sa tingin ko yun. Dahil I don't know. Pabayaan na lang sa akin po ay lalo na ang kunyari ang pamilya nyo ay sa inyo umaasa. Ha? Baka po malaki ang magiging epekto niya sa pamilya nyo. Pambayad ng kuryente, pagkain ng inyong magulang, gamot, medisina, ay pag-isipan po nito, ang direktong maapektuhan po ay kayo. Yung inyong mga mahal sa buhay. Ito po ang kinakausap ko po, itong mga OFW, ano? OFW na talagang nagre-remit ng pera sa Pilipinas. Ayan po, nagre-remit din ng pera diyan, pero bihirang-bihira po. Ano? Pag may kailangan lang na ipagawa at kailangan lang na mayroong matulungan, nahingi, yun po. Pero kung doon po sa mga palagi na nagbibigay ng remittance, ipag-isipan niyo pong mabuti. Ano? Okay? So, hanggang dito na lang po muna ulit. Kita-kita tayo sa susunod. Bye-bye!